Patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang kondisyon at aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Naroon ang aming kasamang si Haji Camino mag-uulat live. Magandang hapon sa iyo, JC. Tama ka nga sa sinabi mo, patuloy na minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS dito sa Region 5 ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa katunayan, JC, tapos na ang 6 na araw na lull period ng naturang bulkan. Ibig sabihin, muli na naman ito nagpapakita ng aktibidad, partikular na kaninang alas 5 ng umaga. Narito ang report. Matapos ang 6 na araw na pagpapahinga, muling nagpakita ng aktibidad ang Bulkang Mayon ngayong araw. Sa tala ng PHIVOLCS Region 5, kaninang alas 5 na madaling araw, naglabas ng 9 volcanic earthquakes at 6 na rockfall events ang bulkan. Ayon kay PHIVOLCS Science Specialist Paul Alanis, 8 sa volcanic earthquakes ay may kinalaman sa pag-akyat ng panibagong batch ng magma mula sa ilalim ng Mayon. Since last week pa. Kaya nga term namin is effusive type of eruption. Effusive meaning naglalaway. Bagay, naglalaway yung tawag dito. After 6 days of lull, yan po, nag-umpisa na naman yung mga earthquakes which is related sa paggalaw ng magma, which is consistent naman po sa ground deformation studies na binanggit ko kahapon. Meron tayong nadidetect na pag-akyat ng panibagong magma batch mula sa ilalim. Ang estimate kahapon, ang estimate namin by sa 855,000 cubic meters. 5,000 cubic meters, which is kung assume natin na ang 10-wheeler trucks na kaya. Dahil sa patuloy na paglaki ng lava dome, lalo itong nagiging delikado sakaling pumutok ang bulkan. Kaya naman mahigpit pa rin pinagbabawalan ng provincial government ang mga residente na bumalik sa 6 to 8 kilometer permanent at extended danger zone. Sa ngayon ay aabot sa 855,000 cubic meters o katumbas ng 85,000 10-wheeler truckloads ang laki ng lava dome. Bagamat wala pang eksaktong araw na ibinigay kung kailan magkakaroon ng violent eruption, nakahanda na ang plano ng provincial government para ilikas ang iba pang residente. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda, mahigit 17,000 individuals ang posible pang ilikas sakaling itaas ang bulkan sa Alert Level 4. Samantala hanggang ngayon ay sapat pa ang relief ng Department of Social Welfare and Development para sa mga evacuees na tatagal hanggang 17 araw. Patuloy din ang panawagan ng tulong ni Governor Salceda sa private sector at non-government organizations. Nakikipag-ugnayan din ng national government sa Albay para sa ayudang ipamamahagi sa mga evacuees na mahigit sa 1 linggo nang nananatili sa evacuation centers. Mula dito sa Legazpi, Albay, kasama si June Basit at Jeff Tuazon para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino. Samantala, JC, nandito tayo ngayon sa Kamalig North Central School. Dito mismo yan sa bayan ng Kamalig sa lalawigan ng Albay. Kanina sa isinagawang press briefing ni Governor Joey Salceda ay sinabi niyang 54 out of 83 schools yung nag-resume na ng kanilang mga klase. At isa itong Kamalig North Central School sa nagbukas na nga muli ng klase. 2 shifts yung ipinatutupad ngayon ng Department of Education, JC, at kasalukuyan silang nagkaklase sa mga tents o isa sa 155 tents na ibinigay ng UNICEF. Yan muna ang latest mula pa din dito sa lalawigan ng Albay, kasama si Jeff Tuazon at si June Basit para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino. Maraming salamat sa iyo, Haji.